Kakapasok lang, grabe to. Sumabog na sa galit, Sen Aimee nilaglag ang kapatid Elisa Tamba na tulala. Aba, ano to? Nagkakalaglaga na ha? Ayan, syempre itong balitang matutunghayan natin ngayon ay nagbula kay Banat News Updates. At syempre ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-uusapan din po natin, ito Ayun, po, si Sir Badong nilaglag, Aratones. no? Laglag po si Pangulong Marcos sa kanyang ate, Senator Aimee Marcos, dito po sa usapin ng pagtulong o kawalan ng pagtulong ni Pangulong Duterte o kawalan po ng aksyon, no? Sa mga Yolanda victims ni Pangulong Duterte. Nilaglag po. Alam nyo, wait, si Senator Aimee, napakahirap po ng kalagayan ni Senator Aimee. Di ba? May ilang panahon na nanahimik, no? Tinignan talaga. Kaya mababasa nyo na ang lakas talaga ng puwersa ngayon sa Duterte na eh. Hindi na po sa Marcos. Kasi nagpahinga si Aimee, parang tinatantya niya, sino ba talaga ang mahal ng tao? Si Duterte ba o si Marcos? Pero, sorry Senator Aimee alam kong kahit papano, no? Okay. Kasi, ang hirap na po magtiwala sa pamilya nyo. Siguro makakapagpabaliktad lang sa amin ng anong tawag diyan na iboto ka pang muli ay si President Duterte lang. Pero kung kami masusunod, yung mga supporter ni Pangulong Duterte, hindi na kami boboto ng mga Marcos at ng mga Romualdez at ng mga iba Araneta, mga Rojas at iba nyo pang mga kamag-anak incorporated. No? Nakakadala kayo. Yun nga lang kasi, di ba? Talagang simula nang na-link ang mga dilawan sa mga Marcos, doon na talaga nagkaroon ng problema. No, parang nagpasukan yung mga di ba? Parang nagpasukan yung problemang dilaw noon eh. Humalo sa pula. Parang hindi kasi bagay, no? Pula tapos dilaw. Hindi maganda lalabas na kulay. Pero maganda talaga pula green, di ba? Di ba green Tatay Digong ba? Tama ba ako? Ayun. At saka talagang mahirap din naman talaga, no, bilang kapatid, no, talagang babalanse ka talaga. Siyempre, kapatid mo ang Pangulo, kapatid ni Senator Aimee ang Pangulo, at matalik na kaibigan nila ang mga Duterte. Siyempre, unang-una sinasabi ni Senator Aimee is ang utang na loob sa mga Duterte. Diba, yung sinasabi ko nga, malaking bagay yung pagpapalibing ng kanilang ama. Siyempre, napakalaking utang na loob na nung kasi napakaraming administrasyon ang dumaan pero walang nakaisip nun kahit isa. No? Si ex-president Duterte lang ang nakaisip na ilibing si Apo Lakay sa himlayan ng mga bayani. 'Di ba? Doon pa sa himlayan ng mga bayani, hindi lang sa ordinaryong libingan kung hindi sa libingan ng mga bayani. Doon pa lang is malaking malaking nagawa ng mga Duterte para sa mga Marcos. Pero talaga, wala naman talagang problema kasi itong dalawang pamilyang to eh. No? Itong dalawang to. Walang problema. Talagang nagkaroon lang ng problema to, no? Doon sa alitaptap, hindi nang galing sa kanila ang problema. Ang problema lang syempre, minsan kasi naiisip ng ilan na nakikinig si PBBM doon sa mga alitaptap. Kaya nagkakaroon ng problemang ganitong dumarating. Pero kung ipapakita daw ni PBBM na talagang nasa kanya ang desisyon, talagang siya dapat ang masunod, kung ipapakita niyang ganun siya kabagsik, gaya ng isang tigre, malamang ko, hindi makakaporma yung mga alitap-tap na yan. No? Doon sa tabi niya. Yun kasi minsan ang masama yung mga bumubulong-bulong. Nakakadala yung pamilya nyo. Binigyan kayo ng pagkakataon, dekada kayong siniraan ng mga dilawan. Siyempre, mga bata pa kami dun no? Nakita namin yung hilatsa ng patakbo ng mga dilawan, mas worse pa. Kaya lang, hindi na po kayo mauulit. Hindi na kayo mauulitan. Kaya, hindi po namin alam kung paano, kahit na, pero maraming salamat pa rin. Tama nga naman yun, no?
Ilang dekada silang pinahirapan ng mga dilawan. No, ilang dekada. Nandoon yung sinasabi ni PBBM na wala nang pinipiling kulay. 'Di ba? Lahat dapat peace, peace na lahat. 'Yon, peace. Pero para sa akin, ayos na yung peace. Pero yung talagang mabibigyan pa sila ng parang pagkakataon na makabalik o ganto ganyan o i-endorso sila o 'di ba? Sa kabila ng ginawa sa mga Marcos, 'di ba? Ilang dekada pinahirapan sila. Lalong-lalo na yung kanilang ama. Parang lantarang pambabastos yung ginawa ng mga dilaw sa kanilang ama na si Apo Lakay. 'Di ba? Samantalang gustong-gusto ng ihimlay si Apo Lakay sa libingan pero ayaw nilang payagan. Yun pa lang is napakalaking inis na dapat ang nangingibabaw no? O sige, nandoon na tayo, lahat naman dapat marunong magpatawad sa pagkakasala. Makakapagpatawad ka, yes, ibigay mo ang pagpapatawad, pero ang tiwala, napakahirap. Kasi kung bibigyan mo ng tiwala ang taong nagpahirap sa'yo, no? Simulat sa pulpa, hindi kaya pagsisihan mo ito bandang huli. Natural, syempre, nakabalik na sa pamumuno ang mga Marcos. Natural yung mga nagpahirap sa kanila, maaaring bumait, maaaring makisama sa kanila. Dahil nasa posisyon sila. Paano kung mawala uli sila sa posisyon? Baka kung ano-ano na naman ang gawin nila sa mga Marcos. 'Di ba? Dapat 'yun ang nakikita At ang nakasama ng mga Marcos ay ang mga Duterte. Ang mga Duterte ang sumuporta sa mga Marcos. 'Di ba? Dapat silang dalawa ang magkasama, hindi ang mga dilaw. Sa paglalaglag sa kapatid mo. Ito po ang pahayag ni Senator Amy. Nahihiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban noong hinagupit kami ng bagyong Yolanda sa sinasabing wala raw silang nagawa. O, tignan nyo. Ayun. Simulang-simula pa lang. No? Simulang-simula pa lang, ikinahiya na niya yung kapatid niya. Nakakahiya po talaga. Tama po to si Senator Amy. Alam nyo, mga pa si then Mayor Rodrigo Roa Duterte. No? Na tumulong sa inyo. Tapos biglang palalabasin nung Citizen Marcos ka pa. No? PBBM, nung Citizen Marcos ka pa, wala ka pang P. Wala kang trabaho. Talagang kung todo pa salamat ka, no? Kung todo yung pagdidikit mo sa sarili mo. Totoo yan, saksi tayo dyan. Idinikit ng mga Marcos yung sarili nila sa mga Duterte. Huwag na tayo magbulaan. Sa isang napaka-popular na presidente at that time. No? So doon para pinapahiwatig ni Senator Amy sa sinasabi niya na talagang merong nagawa ang mga Duterte nung dating bagyong Yolanda. 'Di ba? Kasi mas maganda 'yun Kasi yung iba, nagre-rely sila doon sa mga taong nakikita lang nila, yung mga tumutulong na nakikita. Nakagawian na ng mga Duterte na hindi sila masyadong nagpapa-expose kapag tumutulong. Gaya ni VP Sara. Kasi hindi mo naman kailangan talaga na i-expose yung sarili mo sa pagtulong. Kasi kung ine-expose mo yung sarili mo sa pagtulong, para kang may hidden agenda nun. 'Di ba? Parang epalmoks yung ganun 'di ba? Hindi naman gawain ng mga Duterte yung ganun. Kung tutulong ka, tumulong ka. 'Di ba? Hayaan mong tao ang maka-appreciate sa ginagawa mo. 'Di ba? Kaysa ipa-appreciate mo sa kanila na tumutulong ka. Yung ibig sabihin, yung pagmumukha mo, ilalantad mo yung pangalan mo, ganito, na akin galing yan. Siguro naman yung mga taong tinulungan mo, kung naghatid ka ng tulong doon, hindi sila mga bulag, hindi sila mga bingi, para hindi ka nila makita at madinig doon. 'Di ba? Tapos nung naging presidente ka, wala na nagawa sa Yolanda. O eto ang katotohanan, yung sinasabi ng kapatid mo. Ano man ang itsura ni Amy Marcos, hindi po yan no? Hindi po yan yung eto pong itsura ni Amy Marcos, hindi po yan drug-induced fountain of Abelio po. Hindi nyo ma-imagine, mas matanda pala si Senator Amy nang malayo kay PBBM no? Ang galing talaga ng siyensya. Pero bagay at least kahit papaano talagang binagayan si Senator Amy. Anyways, beside po yan sa mga itsura, ituloy po na. Para sa akin, maganda si Senator Amy. Maganda si Senator Amy. Pilipinang-Pilipina yung dating niya.
Di ba? Ulitin natin. Nahiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban nung hinagupit kami ng bagyong Yolanda sa sinasabing wala raw silang nagawa. Unang-una, dumating noong 2013 si Mayor Duterte. 10 ng kanyang disaster brigade. At Dumating. itinuloy niya ang housing noong siya'y umupo bilang Pangulo. Ang linaw na siguro niyan, no? Dumating nung may bagyo pa lang, dumating na, mayor pa lang. Tinuloy yung housing nung umupo bilang Pangulo. Napakalinaw po yan. Nando ng mga US Marines at iba pang sundalo at rescuer na Amerikano ang donasyon sa paglilinis ng Chuchi mula sa Taiwan at Maynila kasama napakaraming international relief organizations at samahan ng private business. Pati na rin ang pamahalaan lokal ng pinsan kong si Mayor Alfred Romualdez. Actually, yan yung kilala namin na Romualdez eh. Di ba? Yung Romualdez na pogi. Kano-ano niya ba? Sir Badong anong Romualdez? Yung Romualdez na pogi, parang sinabi mo naman. Hindi ba kapatid yan ni Malamang hindi kapatid ni Martin yan. Artistahin tong si Alfred eh. Para naman sinabi ni Sir Badong na hindi artistahin si Martin. Yung asawa ni Kring Kring. At ang buong tropa ng Tacloban, Leyte at iba pang probinsya damay din sa hirap. Paulit ako nagpapasalamat sa kanila at tuloy-tuloy kong tinatanaw ang aming utang na loob sa bawat isang nakiramay at tumulong bumangon sa yurak ng Yolanda. Alam kong marami pang kailangan gawin at umaasa akong magtutulungan ang national government at LGU sa dagdag pang mga programang ipatutupad sa Tacloban. Ganyan po, Mr. President, no? Ang bilis niyong makalimot. Naging presidente lang kayo, putya, nakalimutan niyo na lahat tulong ni Duterte. Kaya hindi rin natin masisisi ang mga DDS, ang mga sumusuporta sa mga Duterte kung bakit lumamig ang pakikitungo sa mga Marcos. Dahil nga sa ganitong mga pangyayari na kumbaga parang iniisip nila na lahat ng nagawa ng mga Duterte is hindi na-appreciate ng mga Marcos, hindi na na-appreciate. Samantalang noong una is talagang na-appreciate nila at biglang nakakapagtaka, hindi na na-appreciate ngayon. Diba? Kaya hindi natin masisi yung mga sumusuporta sa mga Duterte kung bakit sila lumamig ng ganito. Sa mga nagtataka po, kung bakit po tawag namin kay Cristina Gonzales ay Kring Kring, yan po ang niya, showbiz name niya noon. Ay, oo, ang ganda nun eh, Cristina Gonzales. Grabe. Nung bata pa siya. Naging Cristina siya nung medyo naging matured na yung kanyang mga roles. Pero nung siya po ay bagets pa, Kring Kring po talaga. Hindi po kami yung inaasar namin, hindi po. Talagang Kring Kring po ang una niyang pangalan sa showbiz. No, baka nagtataka iba, bakit Kring Kring ang tawag ni Badong kay Cristina Gonzales? Yan po inabutan namin na pangalan niya. Pero Di ba yung tatay niya, yung musikero? Correct me if I'm wrong mga katunay, yung dati, ano ba yun? Basta yun na yun. Basta musikero yung tatay niya, di ba? O yung artista dati. Basta sa ewan ko. nung naging matured na yung mga roles niya, Cristina na, hindi na bagay yung Kring Kring. Yung mga pasayaw-sayaw lang. Bagets yata yan, hindi ko alam kung saan yan. Basta mga Kasi medyo pambatang may mga programa. daring yung ano niya, pelikula. Yan po. Tignan nyo Hiera Shine. Tapos dakdak naman kayo na ganito, wala naman kayong ginagawa para hakbang para lumaban kayo. Kami po ba yung pinaparinggan nyo? Ito po, isang paraan po to, no? Nilalantad po namin yung mga pagkakamali ng gobyerno, no? Hindi po to, wala kaming ginagawa, no? Grabe ka na mag-akusa sa amin. Ako po, kahit may high blood ako, nakikita nyo po, nagbibilad ako dyan sa mga, pag may mga rally, no? Huwag po tayo mag-akusahan na wala po kaming ginagawa. Opo, kring-kring po siya. Naging ano lang yan, naging Cristina lang yan nung siya na po ay nag-matured roles na. Sana po, ingat-ingat po tayo. Kasi parang ang sagwa no, kring-kring, tapos nakikita naman natin yung mga pelikula ni Cristina Gonzales. Talaga namang may K si Cristina Gonzales talaga nung. May K talaga siya. At talagang isa siya sa mga crush talaga ng mga kalalakihan noon talaga.
Hindi po yung wala kaming ginagawa dito, no? Ito po ginagawa namin. Baka akala nyo po ano po to? Alam nyo, kami po mga markado. Baka akala nyo, ganun-ganun lang. Ganun-ganun lang po ginagawa namin. Okay. Opo, live streaming po tayo. Yung mga nagsasabi po na yan, parang hindi po kayo nakakanood. Marjorie Blando. Alam nyo po, naka-live stream po talaga ang mga sa mga vlogger nga lang kayo manunod at sa SMNI. No? Wala po talaga yung naka-live stream po kami. Okay, next po. So, sana hinay-hinay lang, no, Pangulong Marcos. Hinay-hinay lang po sa atake kay Duterte. No? Kasi ano yung sinasabi natin? Panahon na po ng mass media ngayon, ng social media ngayon. Pero talagang ito yung pinakamatinding banggaan na nangyari, no? Marcos Duterte. Pero hindi pa rin nagsasalita si VP Sara dito. So hangga't hindi siya nagsasalita, kumbaga kontrolado pa rin. 'Di ba? Kumbaga parang lumalabas na okay pa rin ng mga Marcos tsaka ang mga Duterte. No, hindi pa rin nakikisali si VP Sara kasi kung tutuusin, kung makikisali pa si VP Sara dyan, tapos nasa position siya bilang Vice President, hindi niya na magagampanan yung trabaho niya kung puro ganyan na lang. Makikisama din siya sa ganun. Mas maganda kung nagtatrabaho siya. Yun ang pinapakita niya. No? Yung pagtatrabaho. Bayan muna, yung mga tao muna aasikasuhin natin kaysa ubusin natin yung oras natin. Ganun si VP Sara. Kaya bumibilib din ako eh. Kasi kung maiba-iba yan, malamang sumama na rin siya dyan. Yung mga itinatago po ninyo, no? Yung mga tinatago po ninyo na speeches noon, na akala nyo nakalimutan na ng mga tao, ibabalik po yan sa inyo. Hindi po kayo makakapagtago ngayon. Mr. President, kung pinuri nyo po si Duterte nung siya ay presidente, hindi nyo po pwedeng sabihin ngayon na wala siyang ginawa, no? Pinuri nyo nga eh. Ang sabi nyo pa nga, nung presidente si Pangulong Duterte, ang tindi nga ng build-up nyo, no? Basahin lang natin, ha? Yung mga nagsasabi po na kaya sinisiraan ni Senator Amy yung kanyang kapatid ay para sa boto. Wag po kayo mag-alala, naniniwala din ako diyan. kaya hindi kami basta-basta na magtitiwala eh. Pero pag sinabi po ni Pangulong Duterte na iboto natin si Amy, talagang susunod po. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, iboboto nyo ba si Senator Amy? Ayan ang isang katanungan. Diba? Sinasabi nga dito na parang bumaliktad siya sa kanyang kapatid. Yung ibig sabihin bumaliktad, hindi naman yung bumaliktad na parang Terminator na gano'n, na baka yun ang isipin. Ang sinasabi is, pinapatotohanan niya na may naitulong talaga ang mga Duterte dun sa Tacloban noon. Kayo mga katunay, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.